Unahin na natin 'to, nagdebate po, 'di ba? May debating naganap sa pagitan po ni Hontiveros at saka nito ni Pia Cayetano. Nung una po, nakikipag-utuan pa 'to si Cayetano. Ngayon po ipinangangalandakan na po ni Pia Cayetano dahil po sa ginawa ninyo sa Brave 13. Ipinangangalandakan na po ni Cayetano ngayon, ni Pia Cayetano, kung gaano lang kaporol itong mga senador na nasa kabilang panig. Maganda po yung ginagawa ninyo. At least makikita po ng mga mamamayang Pilipino yung pagkakaiba po, no? Yung mga nasa kabilang panig, ang poporol po ng utak, samantalang ito pong, ito pong nasa panig po ng minority ngayon, sa pamumuno po ni Alan Peter Cayetano, narito po yung mga matatalinong senador. Tama po yan. Barahin nyo po sa kanila pong laban. Hindi po gusto po nilang hawakan ng Senado eh. Gusto nila ipakita sa inyo na kinayan-kayanan kayo eh. Ngayon po ipakita nyo po kung gaano lang po yung kaalaman nila pagdating po sa husay naman, no? O, eto po. Ang tawag po ni General De Leon, below sea level ang utak. Below sea level po itong si Risa Hontiveros. Una, nagpasalamat sa majority floor leader, you're welcome. You're welcome. Barado agad. Hindi na po pinalagpas ni Pia Cayetano. Binara, hindi ako sa iyo nagpasalamat. Bakit ka you're welcome? Nagpasalamat ako sa majority floor leader, hindi sa iyo. Oh, ikalawa, nung tinatanong po si Hontiveros tungkol po sa laman, kasi meron po siyang bill na gustong mapasa, yung mawawala na po ng, ang punto po ni Pia Cayetano, kawawa naman yung mga maliliit na ospital kung hindi po manghihingi ng, sino po magbabayad sa kanila kada may isusugod po doon. Tandaan nyo, tama po yan eh. Sa iba pong probinsya, wala pong bawat bayan, mayroon pong bawat ospital. Karamihan po sa mga probinsya, ang pinakamalapit na ospital, private hospital. Hindi po natin alam yun kasi mga taga Maynila tayo, sangkatutak ang ospital dito eh. Taga Maynila tayo, sangkatutak o NCR. O yung mga taga-probinsya po, alam po nila. Karamihan po sa probinsya, doon lang po sa Kapitolyo, merong mga malalaking ospital. Paano po yung malalayo sa Kapitolyo? Tandaan nyo po, yung probinsya po, malawak yan. Yung dulot-dulo, malayo po. Sa mga hindi po nakakarating na mga probinsya, halimbawa po, Bulacan. Ang pinakamalapit sa Metro Manila, San Jose del Monte. Yung pinakamalayo po, San Miguel. Ang layo po talaga nun, promise. Hindi po magkakatabi ang mga yan. Ibig sabihin, kung ikaw, naroon ka sa liblib na lugar, malolos pa po. Kasi kami, may sarili kami. Yung San Jose del Monte, parang extension ng Metro Manila yan eh. Hindi kumbaga, yung culture namin, mas Metro Manila kaysa mas Bulacan. Paano po yung mga liblib na lugar na wala pong malalaking ospital? Tatakbo po yan sa Malolos. Yun po sa Kapitolyo. Pero may mga maliliit pong ospital dun na kailangan buhayin din dahil private. Hindi na unawaan ni Risa Hontiveros. Yung sinasagot niya, wala dun sa bill na ipinapasa niya. Yan yung problema. Ikaw yung sponsor pag tinatanong ka. Kaya nga sabi sa kanya, basahin po ninyo kung yung sinasabi ninyo ay nariyan sa bill. Hindi po pwedeng yung intention. Kinakailangan po pag gumawa kayo ng batas, yung intention nyo, kung gusto nyong malibre yung mga tao, yun yung kulang nito ni Risa Hontiveros. May kakulangan po talaga sa, kumbaga, lantad na lantad po. Kaya dapat tong mga to patulan na eh.
Alam niyo, nagpauso ng pagpatol dyan sa mga yan. Sa totoo lang po. Ang nagsimulang magpapapatol dyan si Senator Marcoleta. Kaya nga po nalantad ng mga bugok yung mga datihang senador. Yung mga matatagal ng senador. Ngayon lang po nalantad. Nung dumating po si Marcoleta, ngayon lang po nalantad na hindi naman po pala sila magagaling. Dahil noon, pakisamahan eh. Alam niyo yun? Yung mga magagaling na abuga. Kaya feeling ni Kiko Pangilinan, ang galing-galing na niya eh. Pero pagdating ni Marcoleta, talagang yung Senado natin, nakita kung sino lang yung magagaling at yung mga tumagal lang sa Senado. Okay. Si Robin, kung mukhang kinakantsawan niyo po, iba po yung talino ni Robin. Ang talino po ni Robin, street smart. Bakit po? Alam po niya na hindi siya magaling dyan sa debating ganyan. Hindi po siya nagmamarunong. Yun po ang pagkakaiba nila ni Risa Ontiveros. Si Robin Padilla, may sense po magsalita kasi hindi po siya nagmamagaling. Hindi po siya nagmamarunong. Ang nakakainis po, yung mga walang utak tapos akala mo napakahusay. Yun po. Di ba nakakaasar yun? Alam mo namang, halimbawa po, kayo, hindi kayo ganong katalinuhan. Alam nyo rin na hindi rin ganong matalino yung kausap nyo, pero nagtatali-talinuhan. Yun yung nakakaasar. Di ba, madalas natin naisip, eto naman po, mas magaling pa ako rito sa tukmol na to. Pero akala mo kung ang galing-galing kung magsalita, yan po ang nararamdaman ng mga Pilipino tuwing nagsasalita si Risa Ontiveros. Feeling niya kasi, hindi natin nahalata na lahat ng sinasabi niya finifeed sa pamamagitan ng index card at sa pamamagitan ng text. Ang magaling lang kay Risa Ontiveros, siya yata ang pinakamagaling na magbasa ng mga text na akala mo sa kanya galing. Pero kung titignan ninyo, yung ganito po, katulad niyan, eto nagsasalita ako na sa akin galing. Once na yumuko ako, nagbasa ako dito sa kodigo ko. Never si Risa Ontiveros na walang binasa kahit kailan. O kaya yan po, okay po yan. Nalalantad po kayo lahat. Ano po sabi nito sa pakikipagdebate? Matagal na rin po si Pia Cayetano eh. Kaya lang yung attitude nila nun, makipaglaro sa mga bugok nilang kasama sa Senado. Pero dahil sa winalanghiyan ninyo yung mga Cayetano, mukhang eto na po, pati po yung media, hindi na rin po pinapatawad ni Pia Cayetano. Tignan nyo po kung paano barahin. Kung paano po barahin ni Pia Cayetano ngayon yung media. Nagtatanong, kikilalanin nyo po ba yung Tersin? Yung bagong majority? Tanong ng media, ano sabi niya? Hindi ba may 13? Hindi ba pag 13 yan na nakalagay sa saligang batas? Igagalang mo yan 13 dahil 13 na. Kaya lang naman nagkakagulo dahil ipinagpipilitan nila yung wala sa konstitusyon. Ang point ni Pia Cayetano sa mga reporter, wag na kayo magtanga-tangahan dito. Mga bugok ba kayo? 13, kaya kami, ayaw man namin at hindi, kikilalanin namin yung Senate President. Kaya lang naman nagkagulo dahil 12 lang sila. Ngayon po, meron pa ba nagpipilit na 12? Wala na. Nung 13 po sila, tapos na po ang usapan. Ang usapan po sa Senado, ipinagpilitan nyo yung wala sa konstitusyon. Ipinagpipilitan ninyo yung 12 ay majority. Yun yung problema. Ipinagpipilitan yung majority yung 12. Ngayong may 13 na kayo, wala nang problema, di ba? O, tuwan-tuwa sila. Kita nyo, wala na raw gulo. Sino ba talaga ng gulo? Nung sila ang majority, hindi kayo tumitigil. Nag-walk out kayo. Daldal kayo ng daldal sa media. Ngayon ba,
restore na kagad, mataas na kagad ang dignidad. Isang buwan pa lang ang nakalipas, na ilang araw pa lang mataas na po ba kagad ang dignidad? Nung 12 pa lang kayo, may threat sa Senado, di ba? Ngayon ba may threat pa rin sa Senado? Wala na, nawala ang threat. Bigla-bigla dahil 13 na kayo. Alam niyo po ang nagpawala ng threat sa Senado? Waling-waling. Kaya pala may threat. Yung mga nagte-threat pala, yan po yung mga supporter ng waling-waling, sinusulong nila, marubdob ang kanilang pagsusulong na kinakailangan maging national orchid ang waling-waling. Ngayon po, naging national orchid na ang waling-waling. Yan po pinakamahalagang nangyari. Special session para po maipasa ang waling-waling. Kasi po galit na po yung mga supporter ng waling-waling. Yung mga nagsusulong po, buhay at kamatayan po yan. Yang waling-waling na yan. Yan ang isinulong. Kinakailangan natin mag-special session. Yan po ang katumbas ng pandemya nung panahon ni Tatay Digong. Nag-special session ng pandemya. Bakit? Kinakailangang magbigay ng pondo para sa mga ayuda. Kinakailangan na magbigay ng pondo para sa bakuna. Kinakailangan na magbigay ng pondo para sa mga PPE. Ngayon po, nag-special session. Buhay at kamatayan din ba yan ba doon katulad po ng nangyari sa pandemya? Oo. Ngayon ko nauunawaan ang lahat. Naunawaan ko po ngayon ang lahat. Ano yung naunawaan ko? Ang lahat. Hindi. Biro. Naunawaan ko na po ngayon ang lahat. Yung threat pala, kaya hindi nila masabi, sangkatutak pala. Ang follower niya nagsusulong. Ito po mga ano lang to, mga tahimik lang po sila, pero napakarami. Sa Pilipinas, yung grupo na nagsusulong na kinakailangan. Mas malaki pa po sa nananawagan ng Bring Him Home si Tatay Digong. Mas malaki pa sa panawagan na Marcos resign. Mas malaki pa sa panawagan na ipakulong ang mga magnanakaw sa flood control. Ang pinakamaraming Pilipino pala ay nananawagan. Tahimik lang sila. Nagawin ng national flower yung ilang-ilang na yan. Kaya pala mayroong threat sa Senado. Dahil gustong-gusto nilang gawin na national flower, pambansang, hindi pala national flower, national orchids. Antindi. Akala ko nga ang Tagalog ng orchids, ilang-ilang. Lintik na yan, ilang-ilang pala, gagawin palang national orchid. O nung pinasa na po nila yung batas, tumahimik na po, para palang ang epekto niyan. Alam niyo yung Mindanao, ang gulo po niya. Mula pinanganak ako sa Mindanao, ang dami pong kanta tungkol po sa kaguluhan sa Mindanao. Pero nung si Tatay Digong tumahimik, tapos nung napasa yung BARM, medyo tumahimik. Ganun pala, parang ang katumbas pala niyan ay pagpapasa ng BARM law. Kaya huwag kayong magkakamali. Napalitan ninyo ang ilang-ilang. Yan pala ang susi. Kita niyo, wala nang threat sa Senado. Naipasa na yung batas ng ilang-ilang. Ibang klase, no? Okay, punta na po. Ay, ilang-ilang. Ilang-ilang ko na, ilang-ilang. Waling-waling pala. Sorry po. Sorry po. Waling. Waling-waling pala. Maraming salamat po sa mga nagtama. Maraming salamat po sa nagtama. Sorry po at ilang-ilang ako na ilang-ilang.
Yung pala waling-waling. Ayan. Dahil po sa waling-waling po ang pambansang naging pambansang orchids. Wala na po. Okay.